ang aking mabubuti at masasama kong gawain. Tuwing gabi, nagdarasal ako para bumawi kung pakiramdam ko mas mabigat yung masasama kaysa sa magaganda. Akala ko ang mga relihiyosong gawain katulad ng pagdarasal, pagsisimba, pagpa-fasting ay may dagdag bigat para pumapanik sa akin yung timbangan. Meron po bang nakaka-relate? So yun ang pag-iisip ko dati. So ito yung nangyari. So noong 20 years old ako, tinanong ko ang Diyos, totoo ka ba? At kung oo, sino ka? So yun yung mga tanong ko sa Diyos. At sinabi ko, kung may Diyos talaga, ipapaubaya ko yung buhay ko sa Kanya. Pero kung wala, parang walang halaga ang lahat. So, ang nangyari ay isang araw, pumunta ako sa isang mall, at para makipagkita sa kaibigan ko. So habang naghihintay ako, may isang lalaki na hindi ko kilala lumapit sa akin at sinabi niya na may mensahe siya para sa akin. Tapos sinabi niya, totoo ang Diyos. So syempre nagulat ako kasi ginamit niya yung mga salita na ginamit ko sa tanong ko sa Diyos. Tapos, ikinwento niya sa akin kung paano binago yung buhay niya ni Jesus. Tapos sinabi niya, ipagdarasal kita at parang umalis siya. So, bigla siyang nawala. Tapos, sa trabaho ko naman, may isa pang lumapit sa akin at suki siya sa trabaho ko dati. Pero yung sa araw na ito, nagbahagi siya tungkol kay Jesus. So weird yun sa akin kasi hindi niya yun ginagawa. Tapos, inabot niya sa akin ang isang booklet na may mensahe sa loob ng maliit na booklet. At ito po ang gusto kong ibahagi bilang part 1. Hindi ito masyadong mahaba. Bilang part 1, gusto kong ibahagi sa inyo yung ibinahagi niya sa akin. So, ang mensaheng iyon ang nagpabago ng buhay ko. Okay, so ito yung mensahe. So, imagine mo, nakatayo ka sa gilid ng isang napakalalim na bangin. So ito yung picture na nasa loob ng maliit na booklet na ibinigay niya sa akin. So sa kabila nito ay ang Diyos na perpekto, mapagmahal, dalisay, banal at maluwalhati. Pero sa pagitan ninyo may napakalaking puwang na hindi kayang tawirin. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakarating sa kabila. Kahit na nagsisimba, kahit na nananalangin palagi, may problema tayo pa rin. So yung bangin na yan ay tulad ng kasalanan.